May mga tao na binubuli ako na batang ina, walang natapos. Yung tatay, may sobrang hirap na German. Nanay ko daw, pangit. Kung hindi lang ako maputi, pangit ako. Isang time na nilalagnat ako. Ikaw dito mag-isa? Oo, ako lang mag-isa. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. Hello guys! Welcome back to another vlog. Gets away! Oliver Cagas. Guys, for today's video po, ay meron pa kayo nakikita ngayon together with the Siebert siblings po. Kasi po, pinaunlakan nila tayo na mag-interview sa kanila. At saka, andito kasi ako ngayon kasi mag-celebrate ng birthday ni Bridget. No? Ilang taon ka na? 21 years of age. Oh, yun. Ano ito, sasali ng Miss Universe. So, 21 po siya. So, I'm so thankful. Before tayo mag-start, thankful at saka grateful ako kasi po, in-invite niyo ako dito. First time namin mag-meet kami, di ba? So, sila po talaga ang friend ni Dong. Tapos si Dong naman, sa akin, nag-chat na, uy, andyan pala siya. But, I know na napanood nyo na din po sila sa vlog ni Dong na in-interview. But this time, ay mag-interview tayong deeper pa para mas makilala pa po natin sila, di ba? Ano nga pangalan nila? Para mas makilala nyo po sila. Hi po, ako po si Bridget Siebert, ang panganay ng Siebert siblings. Aha. Ako po pala si Dietmar Siebert. Pangalawa sa Siebert siblings. Ako po si Jomar Siebert, bunso na Siebert siblings. Bunso. 18 years old. Ah, okay. So, yung Siebert ay apelido nyo. Yes. At saka, meron siyang YouTube channel. Ang pangalan ko ay The The Siebert Siebert siblings. siblings. Ay, so kinuha yung apelyido nyo, yun yung pangalan ng channel nyo. Wow, very good, no? Nice idea. So, sino po naka-idea nun? Si Bridget. Ah, yung pangalan. Iba talaga kapag pangalan, no? Tapos sama na yung lahat. Ah, yes, yan gawin natin. Kumusta kayo? Kayong tatlo? Ito, okay lang. Okay lang. Challenging. Ah, challenging. Challenging. Bakit challenging? Bago pa kami dito sa Germany and Ah, okay. So, ilang years pa kayo dito sa Germany? 2 Kami, years. bago pa lang kami. Sila bago. 3 years. Kami dalawa, manaw na dito. Kami 2 years, kami dalawa, tapos yung rest, 1 year. 1 year 1 pa. year. So, bakit kayo yung nauna? Paano? Bakit? Kami yung nauna kasi nag-wait sila ng visa ng mom ko para sabay na sila kasi mga underage pa sila ng time na yun. So, that means, first time nyo din pumunta ng Germany. Opo. So, kagay, sila po ay half German, half Filipina. So, yung tatay nila po ay German, yung nanay nyo ay Filipina. But, raised and born kayo sa Pilipinas, sa Bohol. No, sa Bohol po sila at doon sila nagsama-sama. So, ano yung karanasan nyo sa Bohol? Yung doon kayo lumaki, wow! Grabe. Sobra, yung childhood namin, parang, MMK talaga yung story. May ups and Oo. downs, Oo. no? More on downs kami. Bakit more kayo doon? Kasi first, naghiwalay yung tatay ko, at saka yung parents namin hiwalay, and hirap ng buhay, ganun, and yun, basta sobra. So, nung naghiwalay sila, ilang taon kayo? 7 years old ako. 5 years. 5 years old. Ay, so parang 1 year gap. 1 year gap. Sa'yo kayo, 1 year. Wow. Ang galing nang gumawa, ha? Wait, relax muna natin sila kasi parang napipressure na sila sa mga tanong. Ako Parang, pala- holy bird. Pero yung tatay namin is 80 years old na ngayon. Hindi. 82. 82. Ano ba talaga? Parang formula din kayo. 82. So, meron kayong communication sa dad nyo ngayon. Hanggang ngayon? Oo, meron. Okay. So, ilang taon nung separated? 6 years old ka. So, ano yung feeling mo nung nag-separate yung parents? Wala. Ano lang, yung napapansin ko lang, yung hindi madalas kasama namin yung tatay. Parang yung nanay lang namin. Tapos meron ng isang sinabi ng nanay ko na tawagin nila siyang, papa. So, Sabi ko, na-shock ka nun. So, oo. bakit may bago kaming papa? Ganon? oo, ganun. And then, sinabi ko, no, hindi namin yan papa. So, siguro tawagin namin siyang kuya kasi baka sa tingin namin parang lang siya, parang panganay namin kung magaganon.
So kayo naman, ano yung feeling nyo nun? Mahirap syempre kasi Nung ano yung merong bago, yung separate sila. mahirap tanggapin kasi may bago na si mama. Tapos ang hirap pag hindi mo palagi kasama yung papa mo. O yung pure talaga na tatay mo. Yung pure, iba pa rin kasi yung love, father's love, no? Kaysa nung, yes, sinasabi natin na mabait yung stepfather natin, but iba pa rin yung Kadugo by blood, na tatay. Hinahanap mo talaga yung parang Yung tatay yung magdisiplina sa'yo, yung palagi mong kasama, gusto mong lambing. For example, nasasaktan ka tapos sabihin mo, Papa, pwede ba kita mahag? Ganun. Alam niyo po, same tayo ng situation before. Separated yung parents ko. So sa papa naman ako, dinala ko ng papa ko. So iba yung kapatid sa mama. So that time, tinanggap niyo siya na as, okay, papa namin, tinanggap niyo na. Oo. At the end naman, wala naman kami magagawa kasi hindi naman kami yung hawak ng life ng nanay ko, yung kumbaga, hindi kami yung mag-decide kung sino yung mamahalin niya. Kung hindi sila nagkasundo ng tatay ko, well, hindi na namin yung problema, pero kumbaga kami yung kawawa. Kasi po lahat, kapag parents mag-away, separated, ang anak talagang kawawa. Kaysa naman matrauma kami na palagi silang nag-away, tapos nag-stay kami sa isang bahay, mas kami pa yung maapektuhan. Kaya, kumbaga, iniisip din na nanay ko yung kabutihan namin. So parang God's blessings na din. Kasi kapag bata kayo, madadala niyo no, paglaki. Tapos di niyo alam, pag mag-asawa na kayo, yun din naman, ginawa ko ng tatay ko, baka okay lang to, di ba? So parang nagiging, yung masama ay naging mabuti sa inyo, alam mo yun, na tama itong gagawin kasi ginawa ko ng parents. So ngayon, nung separated yung parents ninyo, meron ba kayong mga, nabully kayo? Kasi di ba, iba yung kutis nyo, yung balat. Hindi pang, yes, Asian kayo, kasi half Asian, di ba? So meron talaga yung dugo ng German ba, na lumalabas talaga sa inyo. Ano yung unforgettable moment na saktan kayo, parang ayoko na sa mundo, parang meron ba, dumating ba kayo doon? Parang palagi kami may mga kikitang kaaway. Kayo dalawa? Siya, parang kinakampihan ko. So kung kinaaway siya, kampi ka. Wow, grabe yung kuya talaga siya, no? Kasi ando siya to the rescue. Ganun. Binubuli siya ganun, ng mga klase ko. Ganun. Ano mang ginagawa mo? Wala. Kasi parang susuntukin. Siyempre, Siyempre, So, wag po natin gagawin yan, mga kabataan ngayon. Hindi, parang bully na ganun. Amerikanong hilaw, ganun. Sinabi ka na Amerikanong hilaw. So, So, dapat ang sinabi nyo, hindi kami Amerikano German kami. Iba yung Amerikano. Pagbata ka nun, parang inisip mo yung Amerikanong hilaw, parang na yun, parang bully na yun. Tapos sabi namin, Pilipinong pagod. Ano yung Pilipinong pagod? Kasi Pilipinong pagod. Pilipinong bista. May siya. Hindi naman namin yung sasadyaing sabihin kung hindi nila kami inunahan. Okay. So parang nag-rest back lang kayo. Okay. Pero ang galing yung mag-siblings no kasi po kapag nahirapan yung isa, binubuli, andyan kayo to the rescue. Andyan kayo para suportahan kasi nga at the end of the day, di ba? Kayo pa rin ang magsusuportahan, kayo yung magkakampi. Totoo. Kahit kalaban nyo na ang mundo, kalaban yung ibang tao, pero andyan kayo pa rin magkakampi, di ba? So kaya, I salute you guys na respeto yung sarili mo, tapos sinisrespeto yung ate ninyo, siya yung ate, di ba? So parang siya yung naggagawa ng mga decision sa buhay, tapos gagawin nyo to. Nabuti na, kayo, sumusunod ba? Oo, kasi silang dalawa. Parang may experience naman ako kasi ako, may asawa na ako. May asawa ka ngayon? At may dalawa na din akong anak. Wow, ang galing, no? So kayo, noon, kapag kinakampihan kayo ng ate nyo, anong feeling nyo nun? Okay din kasi parang feel ko, parang ayaw ko nang kumakampi sila sa akin. Parang gusto ko nang isarili ko yung problema, ganun. May gano'n talaga tayo na ayaw kong self-problem. may ma-involve. Gusto kong ako lang. Self-problem. Minsan pag may problema, ayaw ko na matahimik ko na ako. Wala. Minsan ako ganyan pa. Pero ngayon wala na ngayon. Mga matured na yung mga tao ngayon. Wala na. Matured na. Matured ka na. Yung sinasabihan kami na hindi kami mayaman.
wala kaming tatay, yung tatay namin hindi Yan. mayaman, nakatira lang kami sa bahay na hindi pang mayaman. Kasi di ba kapag sabi natin yung tatay natin is foreigner, Or dapat mayaman dapat lang. mayaman talaga. Pero hindi nila alam na hindi lahat ng nakapag-asawa ng foreigner ay mayaman. Oo, totoo yun. Naging mayaman kami noon. Kasi meron kaming bahay na may swimming pool, tapos malaki yung ano namin. Pero, nung nag-separate yung parents ko, dun parang Change malas. Yung malas, dumating yung iba-ibang malas. Tapos yun, nagka-bodyguard pa nga yung nanay ko noon. Dumaan kami sa yaman, pero humble naman kami na pagkatao na hindi naman namin inisip yun. Okay lang, hindi kami mayaman, at least kompleto kami, healthy kami, and makakain kami ng 3 beses sa isang araw. That's the Yun most lang yung, important. tapos, basta yung hindi lang kami iwan ng tatay namin kasi maraming mga anak ng foreigner, mga German, mga kung saan pa yan galing na iniwan sila. And very, very thankful naman kami sa tatay namin na German dahil hindi kami iniwan. That means may sustento. So parang ano pa rin siya, no? Ano pa yung pagkikare niya? Yung iba, iniwan na talaga, like binura kayo. So siya, andyan pa rin para, kasi may anak ako, so kailangan ko sustentuhan. At saka, nabanggit nyo kanina, meron din kayo mga half-sisters. Yes, meron 3. So yung pati yun, sinustintahan din ng tatay niya. Oo, lahat kami. Wow. Pati na din yung stepfather ko kasi nung time na yun, walang trabaho yung stepdad ko. Ay, ang bait ng German na yun. Oo. Ang tatay niyo pala, ang bait. Kaya pala, nakukuha yung kabaitan. Parang may twist ang buhay ba, no? Pero kung may chance naman na yayaman kami, Char, kung may chance namin, well, hindi ko naman alam kung, hindi ko naman hawak yung kung Future ninyo, no? Oo, stay humble lang talaga yung importante. Tapos, parang fair lang yung dapat tingin mo sa kapwa mong tao. Hindi yung porket mayaman ka, dapat yung mga simple na tao parang down na sa tingin mo. Hindi. Ang first ko talagang priority ay tutulong sa mga bata na nangangailangan. Magawa ka ng foundation. Foundation, sa mga sa elementary school, yung feeding program. Yun talaga. Pag mag-scroll ako sa Facebook, sa TikTok, meron doon ng mga kawawang bata na nagkasakit. Gustong-gusto kong tumulong, pero parang skinol down ko na lang. In-ignore mo na lang. In-ignore ko na lang kasi wala pa naman akong matulong, wala pa naman akong extra, meron akong pamilya. As in, nadudurog talaga yung puso ko. Parang gusto kong tumulong pero hindi ko pa kaya. Kasi di ba may kasabihan tayo na before tayo tumulong sa iba, dapat tulungan yung sarili natin. Para kapag okay na tayo, that's the right time na matulungan natin sila. Kasi hindi naman sila unahin natin. Kasi kung unahin natin sila, mabawasan tayo, bawas na. Wala tayo kasi kapag maubusan tayo, wala na tayong may tulong sa kanila. Kaya So kayo naman, Mahirap. Parang okay lang na okay. Para sa akin, okay Good lang. job. Kasi yung stepfather ko, mabait din yung stepfather ko. Hindi naman, dati, yung parang gusto ko ayaw ko manghingi ng pera sa mama ko. Gusto ko sikap trabaho din ako dati. Construction. Ano man Tagalog ng basak? Ano Tagalog ng basak? basa ka. Palay. Palayan. May trabaho, may experience kami. Oo. Palayan, ganon sa mga Ako. Nung bata pa kayo, marunong na kayo humanap ng pera. Tapos Para makabili tayo kayo ng kung ano Ang gusto nyo, ng hindi kayo kakainin. hingi na sa parents. tapos nung one time, galit na galit yung nanay namin kasi ayaw niya talaga na Magtrabaho kayo. magtrabaho sila. Ako, yung nanay ko, stricto talaga sa akin kasi babae ako. Ano yung stricta? Yung hindi talaga ako Papayagan. kahit sa lang namin sa kapitbahay namin, hindi ako pupuntahin. Dapat 5 PM na nasa bahay na ako. Ay, may naglilinis po. Oo. Ngayon, kasi thankful din po kayo kasi yung stepfather niyo is very okay naman. Diba? Kasi kapag sa advice, diba parang, parang maglayas tayo, diba? Mag-rebuild eh. Darating na tayo dito sa, yung teenager na kayong may alam na kayo sa mundo. Ito na pala ang mundo talaga. Ito yung realidad na, yung tatay namin is, nag-separate talaga sila, diba? Kasi nung bata tayo, parang, hindi natin yung mapapansin, diba? Kasi gusto na natin maglaro, kumain, matulog. Pero ngayon, nasa reality tayo na
hindi na talaga. So, may communication ba kayo, di ba? Hanggang ngayon dito sila sa Germany. Yes. Sometimes, lang yung tatay ko ngayon, nag-vacation. Tapos, tapos yun, nag-vacation yung tatay ko. Tapos, pag nandito naman siya sa, dito naman siya matulog sa amin. Experience yun na hanggang ngayon hindi kayo naka-move on na. Sobrang nasaktan kayo. Parang alam mo yung, hindi siya mawawala-wala. Yung sakit. Ano yun? Nakayaan ka lang. Parang chill na ako. Chill na chill. Chill ka na tao. Ikaw naman. Siyempre, pag parang sensitive ka. Yung So, problema sa akin, yung sinasarili ko yung sikap buhay. Okay. So, ina-ignore mo yung mga sinasabi ng iba? Wala, X lang yan. Wala. Yung problema, wala lang yan. Pero kasi lalaki sila. Kasi lalaki sila. So, dito naman tayo sa ate ninyo kasi alam ko na ate very sensitive. Una yung muna, susunod ako. Sige. Okay lang na ako yung mabuli, wag lang yung pamilya ko. Very ate ka, parang naging mama ka talaga nila, no? Oo, kasi ito yun, binubuli ako. Wala pa kaming plano na pumunta dito sa Germany. Tapos may mga tao na binubuli ako na batang ina, walang natapos, taga-bukid, taga-bundok, yun, mahirap, yung tatay, sobrang hirap na German, yung tatay ko, wala na akong tatay, matanda na yung tatay ko, ganun, hindi na kami mahal ng tatay ko, sinasabi nila lahat yun sa akin. Ay, napifeel mo? Yung napifeel ko, sabi ko nga, nasaktan ako at that time, buntis ako ng panganay ko. So alam mo naman kapag buntis, sensitive sila. Tapos yun, sinabi ko na, alam nila to? Hindi nila alam. So ikaw lang may alam? Ako lang, So, kasi kahit na may pamilya ako, ayaw ko ipaalam sa kanila na may problema ako. Ayaw kong dagdagan yung problema, kung anong problema ang meron sa kanila. Ayaw mo maging pabigat sa kanila. Sabi ko sa sarili ko na, sige lang, hayaan ko lang sila. Let the karma do it works. Okay. Sakto ba? Oo, sakto. So ano yung masakit na sinasabi na nung buntis ka? Sabi nga nila, ganun nga, parang dinibdib ko yun. Yung mga ganun na salita. Tapos parang gusto talaga nila na masira talaga yung buhay ko ba. Gusto nilang makunan ako, ganun. Pinag-pray nila yun? Yung hindi naman pinag-pray, pero maghanap sila ng way na, tawag dito, na ma-down ka, yung malaglag talaga yung bata. Mawalan ka ng confidence sa sarili mo. Oo, ganun. Kasi gusto nga nila sirain yung buhay ko. Tapos, Bakit naman? Bakit gusto nang sirain? For that naman, yung person na yun, kilala ko naman yun at I will not mention naman dito. Basta kilala ko yun sila. Kaaway mo sila? Oo, kaaway ko. Actually, hindi ko sila naging kaaway. Hindi ko alam kung bakit nila gusto akong siraan at maging kaaway. Oo, at maging kaaway. Hindi ko naman inaano yung buhay nila. Hindi ko tapos ginanon pa yung nanay ko na ang nanay ko daw pangit. Kung hindi lang ako maputi, pangit ako. Tapos daw yung ko? Panga. Oo. Kung grabe naman kayo makapag-judge sa tao. Uy, magsalamin nga kayo. Pero hindi naman ako ganong klaseng tao na judgmental sa kanila. Hinayaan ko lang talaga. So ikaw yung hindi confrontational. Oo. Confrontational. So parang dinibdib mo lahat. Dinibdib ko lang. So mas masakit yun kapag idibdib mo. Dapat ipalabas mo, di ba? Gusto kong umiyak pero saan? Saan ko pwede iiyak? Wala akong choice. Kundi dibdibin ko lang yun. Tapos maghanap na ako ng way na to prove them na mali sila. So yun, nag-decide yung nanay at tatay ko na ibenta yung bahay namin. Bakit sa nag-decide? Kasi nga, sinabihan ko yung nanay ko na gusto ko nga doon tayo sa Germany magbagong buhay. Sinabi ko talaga. Kasi parang yung that time, parang lugnok na kayo, no? Sa parang, dahil hindi lang sa kahirapan, but of course sa mga sinasabi ng tao. Kasi mas masakit yung sasabihan ka, no? Kasi nung wala kang pera, wala kang mas masakit yung sinasabi.
At mas masakit yun kaysa physical. Mm-mm. Yun hindi yung mawawala talaga sa'yo. Mm. So ngayon, dahil ngayong edad kayong 21, 22, 20, Okay. bakit nyo napag-isipan na mag-move na lang sa Germany? Para mapag- Kasi nga, oo. Para makapag-angat Kasi sa nga, buhay. hindi naman yung maging mayaman ka kagad. At least man lang secure yung future nila ng kapatid ko. Kahit na nasa ibang pamilya na ako, yung iniisip ko lang talaga yung future ng mga kapatid ko. Ayaw ko na ibubuli sila na maagang nabuntis, walang natapos, ganun. Tapos yun, kahit mas sobrang sakit dahil bahay, parang yung bahay namin may sentimental value yun. Kasi doon doon kayo kami lumaki, doon nabuo yung Siebert na magkapatid, pamilya. Yun yung unang property na binili ng nanay at tatay ko. Pero dahil lang sa gusto namin magbagong buhay dito, dahil lang na ayaw kong masaktan yung mga kapatid ko na binubuli ng ibang tao. As ate, di ba? Oo. Gusto mo na ikaw na ibuli, wag lang sila. Sinabi ko kay nanay, tsaka nag-deal naman sila na ibenta sa uncle ko, which is sa uncle ko naman. And binayaran kami, nag-book na talaga ako ng appointment sa German Embassy. So, Walang nakakaalam, kami lang. okay. So, that time, say, bibenta yung bahay. So, nakapag-decision kayo lahat, magkapatid, na pupunta ng Germany. Mabuti lang, sumama sila, no? Oo, kasi alam naman nila na mahirap sa Pilipinas. Pinaintindi ko naman sa kanila. Kahit ayaw ng nanay ko, sobrang ayaw niya talaga. Kasi ayaw niyang magbagong buhay ulit. Baka mas mahirap pa dito. Kasi hindi naman namin in-expect kasi yung tatay ko German. Alam niya yung buhay dito. Sinasabihan niya kami na, kaya nga hindi ko kayo pinapunta doon kasi ayaw ko na maranasan niyo din yung inisip ng tatay ko na in-expect namin na dito mayaman kami. Pero yung realidad hindi. Kaya yun yung sabi ng tatay ko. Bakit ka nagpumilit na, no, gusto namin mag-Germany? Kasi yung uncle ko, siya yung talaga yung nag-push na, sinabi niya talaga sa akin na I will help the Siebert family. Kaya nga binili niya yung bahay. So yung uncle mo ang bumili ng bahay doon sa Pilipinas? Oo. Yung may swimming pool. Yung may swimming pool para makapagpunta ng Germany. Oo. Itong bahay na tinitira nyo ngayon ay sa uncle mo din. So wow, parang grabe no, it's God's instrument yung uncle niya, no? Tapos sabi niya, okay, I will, parang isusuporta niya daw kami hanggang sa kaya niya. So, finally, nandito na kayo sa Germany, di ba? So, ano yung mga challenging na, wow, Germany na! Ano yung expectation nyo ng Germany? Ito. No, nung una kong pumunta dito sa Germany, naano ko na talaga yung problema sa mundo. Yung ano mo yung Nasulbad? Hindi, yung na-face mo yung face na yung problema. Kasi actually, nung umuwi siya doon sa Pilipinas, ako lang mag-isa dito. Ay, umuwi ka din? And ayaw ko na talaga bumalik dito kasi nga nandun yung pamilya ko. Bahala na sila. So, iniwan ka? Oo, iniwan ako dito. Iniwan Tapos ako. may isang time na nilalagnat ako. Ikaw dito Oo, mag-isa? ako lang mag-isa. Nilalamig, wala akong kasama. Gusto ko sana tawagan yung angel ko kasi ayaw ko nahiya ako Yun talagang problema. Tapos wala, kahit may sakit, trabaho, school, para naman makaipon. Ilang weeks yun o ilang buwan before siya bumalik dito? Mga 1 ata o 2, 1 and a 3 half. months. 3? So, 3 months ikaw lang mag-isa? Oo, dito. Bakit yung matchnats doon? Hindi ko pa kilala si Dong. Nashock lang ako sa weather dito, or mga culture dito. Nashock lang ako. Culture shock siya. Which is normal, no? Nakita, uy, iba na pala yung mga tao dito. Mga breed, mga German na pala. German na. German ka din. Okay, ba yung Pilipinas? Kasi nakasanayan mo ay mga Pinoy. Pinoy. Environment, no? Expectation ko una, parang at least man na maginhawa yung buhay namin. Pero same lang naman na problema, ganun. Pero yung kaibahan lang dito, Ibang problema. Secure yung yung mas maganda dito, secure pag ma-hospital ka, pag yung pag-aaral mo, ganun. Sa pagkain naman, wala namang problema.
Pero yung na-experience ko dito, nung dumating ako dito, na-judge na naman ako. Kayong dalawa, di ba, ang una? Hindi. Una kayong dumating kayong dalawa. Na-judge yung, as in whole family ko, sinabihan ka. Sino nag-judge sa inyo? Yung Hindi, taga-Germany or taga-Pilipinas? Taga-Pilipinas. Sinabi niya, wow, ang yayabang niyo na dahil nagiga na kayo ng pera dyan. Sabi ko, By the process. oo. Sabi ko, ito talaga mga Pinoy, no? May masabi lang. Oo, mga, ay, Diyos ko, mga Pero penguin. paiyak naman ako sa mga. Pero gusto ko umiyak dito. Oo. Yung judge ba, nag-chase talaga Hindi, sa oo, hindi talaga kaya nila ito hanggang ngayon. Like, So, how mayabang ka na kasi hindi ka na mag-reply. Paano naman ako re-reply na pwede ba ako maghiram ng pera? Mahirap sa inyo. Hindi naman ako bangko dito, tsaka nag-ano din kami dito, may pamilya din kaming sinusuportahan. O hindi naman kami business, may-ari ng mga business dito para kaya kayong suportahan kung ano mga gusto nyo, no? So, but how did you cope up yung mga judgment nung dumating na kayo sa Germany? Kayo? Wala na, binaliwala na. Kasi parang sanay na kami. Sanay na kayo nung bata? From the beginning, no? Nung ano kayo? Since day one? Oo, tapos ngayon meron na naman kaming, hindi, mild lang naman siya na problema. Sinasabi ko na talaga ni Lord na, parang kina-question ko, hindi naman si Lord yung kina-question ko, parang kina-question na namin yung, yung pamilya namin na, ganito na lang ba kami kamalas? Ganito na lang ba yung buhay namin? Parang, walang taon na wala kaming problema. Like, pwede ba ngayong taon sa amin naman to? Pero thankful ko din ako na na-experience ko na maging mahirap kasi alam ko na yung mga problema. Siyempre, pag may problema ka, kung marami kang nararanasan dati, di mo na masyadong mabigat yung... It's easy to handle. Oo, easy to handle na yung mga... Kung balik na kayo dun sa kahirapan, at least, naranasan na namin mo. to. Ganun. Diba, sabi mo kanina na yung mga problema, gusto mo, this year, sa'yo lang muna, diba? Kasi, everyday may problema tayo. Problema ngayong pagising, di ba? But yung pagising pa lang, dapat thankful tayo, di ba? Kasi healthy yung environment natin, family natin, at saka ikaw. Healthy kayo kasi may buhay pa kayo binigay, so blessings na yun. So, ang problema kapag hindi na kayo binigyan. So, yung buhay, kasi paano pa kayo magsusolve? Hindi kayo bibigay ng strength ng Panginoon, di ba? So, parang minumod kayo ngayon. Parang binigyan kayo ng problema kung paano nyo yun solusyonan. At magiging, matatag kayo at magiging faithful kay God. So, parang minumod lang kayo ngayon, no? Kasi kapag makayanan nyo yan, alam mo, meron man siyang binibigay sa inyo na hindi nyo pa alam. Alam nyo, kaya pala na ginaganon kami, no? Naano ko ngayon na feel. Oo, kaya pala, daming judgment, daming problema kasi ito pala ibibigay ni Lord sa akin, di ba? Pero yung problema naman namin, yun yung way na pinapalakas kami. Yeah, that's true. Oo, galing na kami dun. Mas malakas kami ngayon kaysa noon. Yung magpa-strong sa inyo as a family para mag-unite pa kayo. Na kapag may problema, parang easy lang yan sa amin, di ba? Parang ganun. Meron nga mga friend namin na mga na-share ko sa, hindi naman totally na-share ko lahat, pero sabi lang nila na, hindi mo yan sinabi, hindi namin expect na meron pala kayong ganyang problema. May sinasabi dito, may nabasa ako na kapag ang isang tao ay walang problema, kasi di ba kapag wala tayong problema, parang nasa cloud 9 tayo, parang, at saka, hindi ko nilalahat kapag happy at wala tayong problema, hindi natin tinatawag ang Panginoon. Totoo yun. At tinatawag natin siya kapag may problema tayo kasi tulungan mo ko to how to solve, no? Doon tayo magpipray kasi problema. Kaya binibigay tayo ng problema kasi gusto na ni God na mapalapit tayo kasi siya is faithful siya sa atin, di ba? Nung may plano natin, plano niya, dapat yung masunod. Kasi dapat hindi tayo ma-discourage, no? Yung plano natin hindi mangyayari. Kasi nga, hindi man yun plano niya. So, para magbigay siya ng redirection sa'yo. Sabi, ito pala, kasi nga, mas may maganda siyang plano. Di ba? Hindi kami binibless ng pera. Thankful lang naman kami. Blessed kami everyday kahit na
ganito lang kami as long as kumpleto kami and yun. Alam ko na mas maraming nakaka-relate ngayon sa situation nila. Alam, nangyari yun sa amin. So, parang may maraming makarelate dito. Please comment down below kasi parang, ano ba, mas makilala pa natin ang Zbert family, no? Kasi kung gusto niyo po silang mas makilala pa, pwede niyo po silang subscribe sa YouTube at saka sa Facebook. Hindi na ako takot na ma-judge. Na ma-share ko yung buhay ko at i-judge nila kung ano, hindi. Mas maganda if i-share ko ang experience ko para naman may mga taong aware na kahit na ginajudge kayo, may possibility na mag-strong pa kayo. Basta it made you stronger. Pag meron naman kayong mga problema, okay lang yun. Malalagpasan nyo yan, wala namang imposible, basta lang, kayo, manalangin lang kayo palagi, and True. Dapat din honest kayo, gano'n. Sa sarili ninyo. Honest kayo sa sarili niyo na dapat pag may mga problema kayo, dapat i-share nyo din. Kasi ako, nung una, para talaga akong ma-depress. Kasi alam mo yung sa sobrang, hindi ako na-stress sa pera or sa pagkain, kundi na-stress ako sa mga taong judgmental at saka sa mga judgmental tao dyan, please naman na intindihin or tingnan nyo naman yung sitwasyon ng taong ginajudge nyo kasi hindi nyo alam na yung tao na yun mas mabigat pa yung pinagdaanan. Kaya nga sabi nila, please be kind to others kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya. Alam mo, nagsasmile lang yan but behind that smile may pinagdaanan na mabigat, and then kapag ginajudge mo siya, para baka yung makapag-trigger sa kanya, di ba? So kaya, please be kind. Please be mindful then. Last question na daw to. Sino mas pugis yung dalawa? Kasi yun ang question ni Dong. Same lang. Same lang. Yes, ito yung question ni Dong. Sino pugis sa kanilang dalawa? Si Dong yung tanongin natin. Sino ang pogi sa kanilang dalawa? Sino ang pipili? Thank you sa inyong tatlo sa pag-share ng buhay ninyo before until now. Thank you din dahil sa'yo, hindi kami takot na i-share yung... Actually, parang yung interview ni Dong sa amin, parang hindi yun yung personal na talaga, parang experience lang yun. Ito talaga yung first time namin na interview na shinare ko. Shinare ko kasi noon talaga, hindi nga ako mag-share sa social media kasi nahihiya ako na ma-judge na naman ako. So, I'm so thankful at saka grateful kasi meron kayong trust sa akin, no? Na, palabas yung anong kayo. Yung emotion nyo, yung feelings nyo. Kasi yung ganun, hindi lahat sinishare yun, di ba? But ngayon, sinishare nyo sa akin, hindi lang sa akin, but of course sa guys, sa kanila nanood ngayon. Alam ko baka may tumulo na ng mga luha dyan. Prepare na kayo ng tissue. Muntik na nga yung matuloy yung luha ko, pero pinipigilan ko talaga kasi ayaw kong parang hindi ko ipapakita na nasasaktan pa ako. Ako lang to ha, pero i-share ko lang to sa inyo na alam mo yung weakness natin, dapat hindi pala natin ipapakita at sasabihin. Kasi yan yung parang bala nila sa'yo ba? Kung may kalaban ka or may kaaway ka. Ngayon, yung sa'yo, ito pala weakness niya, alam ko na kung paano to siya tatalunin. So dapat hindi mo siya sasabihin, hindi mo siya share. Yung mga weakness ko, hindi ko siya Pero share. alam mo ba yung mga weakness sa mga judger na tao? Hindi mo sila papansinin. Doon sila matitrigger. Kasi pag pinapansin mo, parang kalilan mo sila. Oo, so mas better na hindi mo sila papansinin tapos mas mag-guilty pa sila. Bakit po yun ginawa? At saka show them with kindness. Ano yung masabi nyo sa atin nyo as ate? Thankful lang kasi may ganito kaming ate. At saka? Good girl. Ikaw naman sa ate mo. Hindi ako naniwala ko. Good girl! Ay, parang namupia Good girl matulog. Dapat na tayo mamupia lang sagot. Ano masasabi mo? Ina nga maganda. Siyempre, maganda din yung ate ko. Ay, kapag mag-aaway kaya sa siblings, diba? Kasi normal lang yung mag-aaway. Kasi yung ate ko at yung kapatid ko mag-aaway kami. But ngayon, matured na parang alam namin on how to handle. Hindi. Kayo, paano kayo mag-aaway? Dati, parang physical yung away namin dati. Tapos ngayon, na lang, salita-salita,
Hindi mura-mura. Paano yung physical? Yung, ganun Sundukan talaga. na doon sa Pilipinas Naging pa. ninja kayo. Oo. Oo. Ninja kayo. Kasi nga sila Magbabato ng mga gamit, gano'n. stricto sila na pagkapatid. Ayaw nila akong mag-short. Ayaw nila akong may lalaki. Mag-disco. Ayaw nila yung The years of protective. kahit lalaki nakatingin sa akin, gaganunin niyo yung mga tao. Oh, ang titingnan mo dyan. Protective brothers. Ganun yan sila, grabe. Nakaiyak nga ako nung nabuntis ko eh. Sinuntok ko nga yung nung unang nabuntis ko na nalaman ko nung nabuntis. Sinuntok ko na yung pintuan. Siyempre, tanggap na kasi. Oh, blessed naman ako na. Unang-una lang, siyempre, Very parang blessed baguhan. naman ako na maaga akong na ano kasi hindi ako napunta sa addict, sa may mga bisyo, saka sa mga irresponsible. O siyempre, masaya din ako na Sa yung ano? Gigi. Yung bayaw. Oo, yung bayaw. Saan ka pa kukuha na lalaki magluto sa'yo, mag-alaga sa'yo, maglaba? Pwede naman ako proud na ganun yung trato ni Jiki sa akin. Siyempre, bigyan niya ako ng time kasi ako nga lahat sa bata. Kaya siya na yung gagawa nun. So ngayon, yung away nyo ngayon kasi matured na kayo. Ano na yung away nyo? Hanggang ngayon, away pa rin kayo? Minsan. Araw-araw. Sino yung makulit sa inyo? Ito. Ito yung makulit. Si Dom, makulit. Ano si Dong? Pinakamanay. Sino yung palaaway? Ito. Nag-ano na sila si Tom ito. Dalawa kami, o siya lang. Ako talaga, madaldal talaga ako kasi ayaw ko yung magulo. Kasi sila lalaki, yung towel lagay dito, yung jacket lagay dito, yung ano lagay dyan. Gusto mo neat, no? Oo. Gano'n talaga pag-ate, no? Parang Yung ate ko rin sa amin, parang gano'n din ba? Pag mag-ano ka na ng konti, pulutin mo yan. Sabi ko sa'yo, ha? Thankful tayo kasi may ate tayo nung gano'n. Kasi madadala natin ba? Pagkataon natin, ngayon, madadala ko sa dito sa... Mag-aaway nga kami minsan pag pag natutulog kami na tapos kinumagahan, i-on yung ilaw. Sabi, i-off mo yung ilaw kasi matutulog pa ako. Tapos ayaw i-off. Tapos yun, mag-aaway na kami yan kasi dahil sa ilaw. Ayaw i-off kasi natutulog. Siyempre, pag may ilaw, parang ang pangit parang pangit matulog. Pag may ilaw, gano'n, hindi komportable. So gusto niya lights off? Light off, gano'n matulog. ayaw ko na lights off. Sino yung, tawag ito, manglilibre palagi? Nanglilibre palagi sa Ay, tatlo? ako! Ako, ano ko na ganito ba? Hindi, tingnan mo. Ako talaga. Sino ba talaga siya? Kasi, Naguguluhan ako dito, ha? ako talaga kasi may credit. Hindi naman libre talaga na bigay ko. Well, parang, kasi ako talaga, may extra ako na, yung may extra ako na card. Tapos paglalakad kami, wala sila mga cash. Ganun lang na walang mga cash. Pero sabi, paswipe naman dyan, Bridget. Wala akong choice. So parang libre na yun. Pero babayaran nila. Pero ako talaga yung... Totoo. Ito? Yung pinaka alam mo, sa ako talaga, marunong ako makano ng pera. Oo. Kung need nila ng pera, papairamin ko. Need nila, papairamin ko, ganun. So hindi yung libre? Hindi yung libre. Ang tanong Wala kasi libre. sino Pero yung parang pag need na nila ng pera, Wala. papairamin. so kapag need nila ng pera, andun ka. Oo. Anytime. Oo. Wow. Siya naman yung emergency. Ako naman yung... Kasi may trabaho ako eh. Siya yung emergency Kasi fund. ganun siya sa ganun siya sa Trabaho, pera. trabaho. Ako naman sa mga extra lang. So sino yung magastos sa inyo tatlo? Ito. Bakit siya magastos? Bulan-bulan may bagong sapatos. Wow! Parang Ganyan talaga pag siya. basketball player ka, dapat may sapatos ka. Ako magaling mga ako ng pera. Ikaw yung kuripot. Hindi, parang Kuripot. Hindi ako, parang bili ng bili. Grabe, kahit magutom ka sa daan, hindi talaga siya bibili ng tinapay. Gusto niya umuwi at sa bahay kumain. Ako lang nun, di sa kanila. Parang gusto ko kumain na sa bahay, ayaw ko kumain sa labas, ganun. Kahit gusto mo. Pero huwag mo na may sakripisyo yung kidney. Pero kaya pa. ulcer. Yung ulcer mo. Siyempre kaya pa, pag hindi na kaya siya. Okay. Parang nag-away niya. Pero- Interview lang naman ito, parang nag-away. Pero tanungin mo sino madalas ma-scam. Sir madalas mas ka. Silang dalawa ma-scam ko agad. Ngayon, alam na namin na yan. Okay na. Ngayon, hindi na. Summer. Sino yung matulungin? Ako. Ulo! Ito, tanongin mo. Ito. Sino matulungin? Sino matulungin? Ako, sarili. Bahala kayo. Ako. Ako na sila. Sino matulungin sa bahay, sa mga bagay-bagay? Ay, bagay-bagay. Sa bagay ako. Sa Sa bagay ba? bahay, sabi niya. Sa bahay ito, wala.
Hindi mo ano? Yung mga kapatid ko, dalawa na babae, yun talaga yung palaging... Palaging Ano sa yung tatlo? Sino sa yung tatlo yung yung ano? anytime, nandyan agad-agad? Kami tatlo talaga. Tatlo. Siyempre, pwede kami sa bahay. Ito, minsan lang. Tamtawa sa ito. Minsan lang to. Kasi nasa basketball court. Hindi, kahit nasa bahay lang. Busy ako sa training. Nandito yan! Busy ako Kausap sa... yung... Sino naman tong yung palaging umaalis-alis sa bahay? Yan. Yan. Ako lang talaga palagi nasa Taong bahay ka. tanong niyo. Taong bahay Kaya ka. dapat na yung... Parang ayaw kong gumastos ganon. Ayaw ko parang tinatamad akong lumalas. Mabenta natin yung Rolex mo. Kasi tsaka taong bahay kayo. Ito, hindi taong bahay. Siyempre, Taong may labas. anak ako. Need ko na... Sino yung stricto? Stricta. Ayan o. Ayan yung Ako talaga. talaga. Yan talaga. Alam ko naman na stricta ako. Eh, ba't yung patulan? Eh, ba't Di ba tula? Sabi niya, tahimik lang ako sa office. So may mga crush na kayo, ang dalawa. May mga crush kayo o mga jowa. Ako. May jowa na. alam ko Ay, yung jowa crush si niya. jowa, talaga si jowa. Wala akong joke. Ay, wala si Sa jowa. 23rd day. Wala. Nanatad na. Ikaw. Wala focus muna ako sa sport. Sa future Basketball natin. muna Ay. ako. Focus muna ako sa sport. Oliver. Jesus, very showbiz mga sagot. Oliver. Focus ka Parang, muna siya sa parang future. NBA. O, ito na lang. Sino magaling magluto? Ako. Ay, bakit siya? Magaling magluto. Itlog. Magaling din. Wag na yan. Prito. Pareha kami, kaya magkapatid kami kasi wala kaming talent. Ganda lang Sino nagluluto? Nanay! Ah, si nanay. Kaya nga nandito yung nanay namin. Grabe, baka sabi, kung mapanood mo to nanay, alam mo na ha, kung bakit nandito ka. Alam na niya yan. Ay, sino yung mas madiskarte? Ako. Sige, nagsiya. Sige na, sige. Ito, tanongin mo. Sino maniskarte? Sino mo rat na? Ako! Nag-away na. Sino palagi tumutulong pag ninyo ng pera? Ayan na. Ano Oo. May pera ka ba? Oo, tama. Bigay mo na. Nag-away na sila. Sino madiskarte nga? Ako talaga. Ako. Wala akong comment. Ito lang, sino pala utang siyang tatlo? Pala Kaya nga scammer eh. Mabayad. Agad-agad. Kaya nga scammer eh. Di ba sabi niya kanina scammer? Oo. Kaya nga. Saan nababayad naman? Kaya wala ka. May 600 pa. Hindi siya nakasagot. 600! 600 euro. Kasi birthday niya, ano regalo niyo sa kanya? Wala! Kiss. Wala ka! Nagala pa yung wala. Baka pag sinabi mo na sinong palautang na magkapapunta din si Jiggy kasi iutangan ko din. Sino yung mapagbigay, yung walang, yung magbigay lang? Ako talaga. Ba't yung sa-save yung sarili nyo? Mag-ati naman kayo na wala. Yun yung mapagbigay. Mabigay ito na. Oo. Mabigay. Mapagbigay? Mapabigay. Di ba sabi mo kuripot ka? Report. Hear me Pag out. pag hindi importante yung parang Ito, tingnan natin yung wallet. Meron ba naman? wala. Ito, Pero revelo. Wow! Ano yung binibigay nyo sa kanila? Yung, Wala. Yung regalo. Wala. Na hindi nyo na... Pag birthday nila, pagagastuhin ako. Pag birthday ko, di sila gagastos. Nung una, binastusan ko doon sa restaurant. Ginastusan Ako mo? gumastos. Oo. Sabi nito, ikaw na gumastos kasi wala kang pamilya. So sabi ko, kawawa ka naman. sige, ako na gumastos. Ay, labas ka talaga Oo, niya. siya mga nito. Ikaw naman. Ako gumagastos. Ah. Birthday ko, ako din gumagastos. Sino yung unang, palaaway? Alam ko sa GR. Legit. Hindi naman hindi sa kapatid, sa ibang tao, na palaway sa ibang tao. Kana, yan. Wala. Ito, palaging may kaaway sa akin. Ito yung matagal na ako rito pero hindi pa rin ako nakapag parang suntukan. Ito, may nakasuntukan na. Kasi parang para yung... Bago pa lang. Parang ginaganon lang siya, magalit lang siya. Ikunin ka. Ikunin. O, di ba inamin?
Tahimik siya palagi. Tahimik sa video, pero pag walang video, hindi. Lalo lang pag-away. So guys, that's it. Maraming salamat po sa inyong panonood sa interview natin today sa kanila. At saka sana po, supportahan niyo po sila, ang Z-Bird Siblings po. Itatag ko po sila, no, para i-click nyo lang po yung name nila. And then subscribe, panoorin nyo po yung mga videos nila na nakakatuwa po ka, guys. Lalo-lalo na ako sa mga Bisaya viewers natin ngayon kasi mas makarelate. Tsaka kapag Tagalog na makaintindi ng Bisaya, pwede naman, no? Part 2 na. Yes, so please, meron na silang ginagawa ngayon na movie, promote nyo na. Love story! Meron sila ngayong film, so please promote. Dongmar, na love story ni Ditmar, tsaka ni Dong, ang offer na offer na nag-apply sa akin. So meron sa part 2. So saan natin yun mapapanood? Sa Netflix? Hindi, sa Viva Max. So saan mo yun mapanood? Yung series na ginagawa niyo? Sa The Seabird Siblings. Tinulungan din kami sa dito. Facebook at saka sa YouTube. Magpakita din yung cast? Ano ba? Tinutulungan din kami ni Dong na magawa ng mga episodes para mag-grow naman yung channel namin. At saka chat din yung director, tsaka yung editor. Wow. So meron kayong ginagawa ngayon, no? Oo. So, please po, panoorin nyo po sa Facebook at saka sa YouTube yung mga, nyo po, nakakatuwa. Kasi as ako, na-enjoy ako sa ginawa ninyong mga kabalbaliwan. Hindi naman siya kabaliwan, no, but, nagbigay ka ng entertainment sa mga tao ngayon. So, thank you po, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Stay safe. God bless us all. This has been Oliver Cagas and The Seabird Siblings. Cheers! Bye-bye!